Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Super Typhoon Pipito na kasalukuyang nagdadala ng matinding panganib sa Eastern, Southern Luzon at karatig na lugar. Alamin natin yung bagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang mata ng Super Typhoon Pipito ay nasa 85 kilometers hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. May maximum sustained winds na umaabot sa 185 kilometers per hour na may bugso ng hangin na 255 kilometers per hour. Ang bagyo ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at ang lakas ng hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Ang Super Typhoon Pipito ay inaasahang dumaan malapit sa Calagwas Island ngayong umaga at tatawid sa Pulilio Island bago magtanghali. Tatama ito sa kalupaan ng Northern Quezon o Central Aurora mamayang hapon. Pagkatapos nito, tatawid ang bagyo sa hilagang bahagi ng Central Luzon at southern portion ng Northern Luzon, partikular sa mga bulubunduking bahagi ng Sierra Madre, Caraballo at Cordillera Central. Sa gabi, lalabas ito sa karagatan sa may bahagi ng Pangasinan o La Union at sa Martes, maaaring tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat inaasahang bahagyang humina ang bagyo matapos ang landfall, mananatili itong malakas at magdadala ng matinding ulan at hangin habang tumatawid sa kalupaan ng Luzon. Sa ngayon, nakataas pa din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Eastern Pulilio Island at Calagwas Island. Sa mga lugar na ito, asahan ang hangin na may lakas na higit sa 185 kilometers per hour na nagdudulot ng lubhang mapanganib na kondisyon sa buhay at ari-arian. Sa ilalim naman ng Signal number 4, kabilang ang hilagang silangang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Camarines Norte, hilaga at kanlurang bahagi ng Catanduanes, Northern Quezon, Polillo Island, gitna at timog bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija, timog silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, timog na bahagi ng Quirino. Sa mga lugar na ito, asahan ang hangin na may lakas na 118 hanggang 184 kilometers per hour na posibleng magdulot ng malubhang pinsala sa infrastruktura at kalikasan. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Catanduanes, hilagang silangang bahagi ng Albay, silangang bahagi ng Quezon, silangang bahagi ng Laguna, silangan at gitnang bahagi ng Rizal, natitirang bahagi ng Aurora, silangan at gitnang bahagi ng Bulacan, hilaga at silangang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino, timog na bahagi ng Isabela, gitna at timog na bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, kanlurang bahagi ng Mountain Province at timog na bahagi ng Abra. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Sorsogon, Albay, Ticao Island, Burias Island, hilagang bahagi ng Marinduque, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, hilagang bahagi ng Batangas, Metro Manila, Bataan, natitirang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Zambales, timog kanlurang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Abra, timog na bahagi ng Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, timog na bahagi ng Ilocos Norte at signal number 1 sa natitirang bahagi ng Masbate, Marinduque, hilagang bahagi ng Romblon, hilaga at gitnang bahagi ng Oriental Mindoro, hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Batangas, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, hilagang Samar, hilagang bahagi ng Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar. Maliban sa malalakas na hangin, inaasahan din ng malalakas na pag-ulan sa maraming lugar ayon sa weather advisory. Maaaring makaranas ng intense to torrential rainfall na higit sa 200 mm sa Aurora, Quezon at Bicol region. Ang heavy to intense rainfall ay posibleng maranasan sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon habang ang moderate to heavy rainfall ay inaasahan sa Hilagang Luzon at mga karatig na lugar. Ang mga pagbaha at landslide ay mataas ang posibilidad lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Bukod dito, may panganib ng storm surge na maaaring umabot ng higit sa 3 meters sa mga baybayin ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque at Bicol Region. Ang ganitong taas ng tubig ay lubhang mapanganib, kaya't ang mga residente sa mga coastal areas ay pinapayuhang agad na lumikas kung kinakailangan.
Sa dagat, ang mga alon ay maaaring umabot hanggang 14 meters sa Aurora at Pulilio Island. Kaya't lubhang mapanganib ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyo, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signals. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.